when God feels silent in your family. Yan ang pag-uusapan natin ngayong Sunday morning devotion. May mga season sa buhay na hindi naman ikaw ang may personal na krisis. Pero ang pamilya mo parang dumadaan sa tahimik na bagyo. Walang sigawan, walang dramatic na eksena, walang obvious na gulo. Silent nga. Pero may lamig, may distansya, yung may hindi na pag-uusapan. At sa gitna ng lahat, ang tanong mo, Lord, nasaan ka dito? When God feels silent in your family, masakit yan. Kasi kaya mong harapin ang sarili mong problema. Pero kapag pamilya na ang apektado, iba ang bigat nito. Kapag ang asawa mo tila malayo, kapag ang anak mo tila nagiging tahimik, kapag ang magulang mo tila hindi mo na iintindihan at nagdadasal ka naman, nagpipray ka para sa kanila, nagpipray ka para sa peace, nagpipray ka para sa restoration. Pero walang nangyayari. Yung parang tahimik ang langit. Pero tandaan mo ito, God's silence does not mean God's absence. Alam mo sa Bible, maraming pagkakataon na tahimik ang Diyos. Between Malachi and Matthew, 400 years of silence. Walang prophet, walang bagong salita. Pero hindi ibig sabihin, hindi siya gumagalaw. In silence, God was preparing the greatest redemption story. Minsan, ang katahimikan ng Diyos ay panahon ng paghahanda. Hindi kanya iniwan, hindi rin siya lumayo. Tahimik lang siya kasi may inaayos siya sa ilalim ng surface. Sa pamilya mo ngayon, baka tahimik ang sagot, pero hindi tahimik ang kilos niya. Minsan, ang ginagawa ng Diyos, inaayos niya muna ang puso mo bago ang sitwasyon. Inaayos niya muna ang pride bago ang reconciliation. Inaayos niya muna ang insecurity bago ang intimacy. Ang problema natin, gusto natin instant healing. Wow! Instant apology. Sorry na. Peace na tayo. Instant, patik yan. Gusto natin agad maramdaman yung peace. Pero ang pamilya, hindi yan fast food. Foundation work ito. At foundation work is slow. Sabi sa Psalms 127 verse 1, unless the Lord builds the house, the builders labors in vain. Kung may tension sa bahay mo ngayon, huwag mong isipin na wala ang Diyos. Tanungin mo muna, inaanyayahan ba natin na pumasok siya sa bahay natin? Kasi minsan, gusto natin ng miracle, pero ayaw natin ng humility. Gusto natin ng restoration, pero ayaw natin ng pagkukumbaba. Gusto natin ng unity, pero ayaw natin mag-adjust. When God feels silent in your family, maybe He is waiting. Pagbabago. For someone to start to change, hindi kailangan sabay-sabay magbago. Minsan, isa lang. Ikaw ang mag-start ng conversation, ikaw ang mag-start ng prayer, ikaw ang mag-start ng pagpapatawad. Hindi dahil ikaw ang may kasalanan, kundi ikaw ang may maturity. May mga pagkakataon na hindi agad-agad magre-respond ang pamilya mo. Hindi agad magsusorry, hindi agad magbabago, pero ang responsibility mo, hindi control. Obedience. Obedience to love, obedience to patience, obedience to stay gentle. God often works quietly. Sa tahimik na usapan, sa simpleng yakap, sa kumusta, sa patawad, sa pag-hold ng kamay ng walang salita. Minsan, ang sagot ng Diyos ay hindi tulad ng thunder, yung maingay, simple lang, para lang siyang nag-whisper. Hindi dramatic breakthrough, gradual softening. Kung may distansya sa pamilya mo ngayon, huwag kang mawala na pag-asa. Silence is not rejection. Silence can be preparation. Preparation for deeper love, deeper unity. Strong families are not built in loud victories. They are built in quiet endurance. Sa mga tahimik na araw na pinipili mong hindi sumuko, sa mga gabing nagdadasal ka, kahit walang sagot. Sa mga moment na pinipili mo na maging gentle kahit may pride. Sa mga pagkakataon na pinili mong makinig kahit pagod na, God is working. Even when you don't see it. Even when you don't feel it. Even when it feels silent. And maybe this silence is not the end of your family journey. Maybe this silence is the beginning of deeper healing. Let's pray. Lord, kapag tahimik ka sa pamilya namin, turuan mo kami magtiwala sa mga tensyon, sa mga hindi na pag-uusapan, sa mga sugat na matagal nang nandyan, kumilos ka po sa amin. Tanggalin mo po ang pride, palitan mo po ng humility. Tanggalin mo po ang galit, palitan mo po ng understanding. At kung kailangan pong mag-start ng pagbabago, gawin mo po kaming handa. Kahit tahimik ka, pipiliin po namin magtiwala sa iyo. In Jesus' name, amen. If this message spoke to you this morning, come back tonight at 8 p.m. We'll talk about how to heal the broken communications at your home. This is Sherwin Talks. We build strong home first.